Sabi ko sa'yo, huwag mong ibuli ang kaibigan ko. Rinwan, pinagtaksilan mo ba kami para sa kapakanan mo at pamilya Lin? Hindi ko ginambig din ang lahat. Pinipilit mo akong ganitong sitwasyon? Ikaw, tumawag ka ng security dito. Oo. Bilis! At ikaw, maghintay ka palabas. Sana hindi mo ito pagsisihan. Hindi ako magsisisi dahil hindi ako aso. Well, mas mabuting tandaan mo iyon. Anong nangyari? Master Lucio, dumating ka sa tamang oras. Nakipagkaibigan si Wanwan sa isang troublemaker at nasanggol sa pambubuli ng kanyang kapamilya. Troublemakers? Sino sila? Ito ay... akong tinutukoy niya. Oo, ang walang hiyang babaeng ito. May hindi pagkakaunawaan dito. Ang bastos ng babaeng ito. Hinayon ko si Wanwan na mag-ingat sa pagpili ng kaibigan. Ano man, ikaw ang kanyang mapapangasawa, hindi pwede mapahiya ang pamilya Lu. Pero, hindi niya nakita mabuting hangarin ko. Huwag mong balatutin ang katotohanan. Kayo ang unang naprovoke sa kaibigan ko. Anong klaseng magkaibigan kayo? Hindi ko pa nasasabi kay Mr. Lu Xiao tungkol sa pag-post niya dito. Alam niyo bang dalawa kung sino ang sinasabi mong nakalusot dito? Kilala mo siya? Bilisan niya security dito. Tama siya yun. Great miss! Great miss! Great miss! Great miss! Great miss? Teka, sigurado ko bang hindi kayo nagkamali? Siyang nag-iisang anak ng babae ng pamilya yun. Paano namin siya mapagpakamalan? Sino ka ba? Bakit mo sinasagawa ng aming great miss? Ikaw ba talagang great miss of Yun family? Tama! Medyo matagal na ako nasa ibang bansa at sa pagbalik ko, nakasalubong ang dalawang ito. Kaibigan ka ng great miss ng pamilya Yu, hindi ba? Wanwan, bakit hindi mo sinabi kanina? Kaibigan ko siya at ang kanyang pagkatao ay walang kinalaman dito. Kahit na siya ay isang ordinaryong tao, huwag niyo siyang insultuhin. Tama si Wanwan. Dumating ng security. Sabihin sa kanila na i-escort ako palabas. Miss Xiao Yu, nagkamali kami. Kami ay mangmang kaya hindi namin kayo nakilala. Lahat kami ay pamilya ni Wanwan. So friends na tayo. Kaya ngayon, alam ko pamilya mo si Wanwan ha? Tapos yun tumawag sa kanya na isang tipe. Ako? Mahusay. Hindi ba dapat tumawag ka ng ilang beses para marinig namin? Ano? Sabi mo kanina, pag nagsisi ka, aso ka. Narinig ang lahat, tama ba? Tama, narinig naming lahat. Miss Xiao Yu ha? Hindi magandang gawin natin yan dito ngayon. Party ko ito, at ako ang magdesisyon. Kung anong maganda. Master Lucio, Hindi ako makikialam sa mga usapan ng mga babae. tumawag ka para sa amin ngayon. Kung hindi, ipapascore kita sa security. Sige, tahol! 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 Woof, woof, woof. Woof, woof. Sige. Ayoko nang marinig ng tawa ng mga aso. Security, itapon sila. Oo! Sinunod namin na yung tagubili. Kanina, sinabi ko na kung tumahal ka na parang aso, hindi kita papalisin. Pero hindi ko sinabi, hindi kita magulit patapon. Ikaw, gawin agad. Sige na. Oo! Lumakad na kayo! Umalis na kayo! Umalis na kayo! Ikaw, Anong meron? Master Lu, Anong nangyari? nagkipagsabuatan si Wanwan para ibuli si Manman. Pinayuan lang siya ni Manman na mag-ingat, pero hindi siya nakinig. Bilang kasintahan ni Master Lu Xiao, naging mas mayabang siya. Unat sa hindi inaasahan siya. Nandyan ba si Linwan? Tama yan, nasaktan ako ng sobra. Hindi ko alam kung saan banda. Mari mo ba akong tulungan suruin? Linwan, maayos naman ang pakikitungo ko sa'yo, hindi ba? Kaya ang lakas mong loob, suwayan ako. Master Lu, Kung nasugatan ka, pumunta ka sa ospital, hindi ako doktor. Master Lu. Wanwan, ginawa mo kanina. Hindi ba masyadong mastos? Na-estorba ba nito ang iyong party? Napaka-cool ng ginawa mo. Medyo na-excite ako. Gusto lang kitang protektahan. Tulad ng pagprotekta mo sa akin. Wanwan, in the future, maging ganito tayo, palagi sa isa't isa. Nagsiselos ako. Naiingit din ako sa'yo. Ang lakas loob mong nakawin sa akin si Wanwan. Hindi. Siguraduhin mo lang na hindi mo sasaktan si Wanwan. Gagawin ko ang lahat.
Hindi lang gawin na yung makakaya. Dapat lang sa hinaharap ang aking wanwan may lugar na babalikan. Hindi ko alam kung kailan ko makikita ang aking dream man. Yun, meron kang dream man? Siyempre, siya ay... Hindi ko inasahan nandito siya. Kaya ang balita tungkol sa malakas na pakikipagtulungan sa pagitan ng pamilya Lu at pamilya Yun ay totoo. Ang aking dream man. Ang aking dream man. Anong nangyayari? Uncle, bakit ngayon ka lang dumating? Hindi ko inaasahan. Ang aking dream ay si Lulin Feng. Para naka-jackpot ako. Gusto mo ang aking tito? Eksakto. Ito ay love at first sight. Anong pinag-uusapan ninyong dalawa? Di ba hindi ka dapat nandito? Uncle, masyado kang dominante. Empleyado mo si Wanwan. Hindi niya ibibenta ang sarili niya sa'yo. Paano mo nalaman na hindi ibibenta ang sarili niya sa akin? Heh, Master Lu, nakakatawa ka. Parang mas nagustuhan kita ngayon. Oh, mabuti. Bakit ka nandito? Kaibigan ni Wanwan si Miss Yoon. Kaya imbitado siya. Kasama ko siya pumunta dito bilang fiancé niya. Yo, anong ibig sabihin nito? Pinupuri ng Mr. ang kanyang misis? Tama, pinupuri ng mister ang kanyang misis. Hindi ba sila ay perfect match? Ang isa ay yung pamangkin at ang isa ay ang kaibigan. Kung kaya nating dalawa, kung gayon ang lahat ay magiging masaya. Kaya, ikaw magiging tiyahin ni Wanwan? Nakakahiya. Napakaingay. Saan kayo pupunta? Gusto mo ba sumama ako? Hindi mo man nakikita ang ekspresyon ng tito ko. Nakakatakot siya. Payo ko sa'yo na maghintay ka dito. Tama ka. Sa tingin mo, ang kontrata ay blankong papel lang. Nangako kay Xiaoyu na pupunta ako. Hindi ko siya maaaring mabigo. Kaya mas pinili mong biguin ako. Akala ko nasa bahay ka ngayon. Bahay? Sa iyo yun. Para sa akin, parang kulungan ng ibon. Pumirma tayo ng kontrata. Kaya kahit kulungan ito ng ibon, kailangan mong manatili doon. Patawarin mo ako. Nangako ako kay Lu Xiao. Tsaka gusto ka ni Xiaoyu. Ito ang unang beses na nagkagusto siya. Hindi natin siya kayang saktan. Gusto niya ako. May kinilaman ba ito sa akin? Kung ito ay simpleng pagkakagusto lang, kailangan ko bang maging responsable? Kaya kailangan kong panagutan silang lahat. Kaya ang nararamdaman ko para sa'yo ay hindi walang halaga. Tama. Muli. Ang tingin mo, nasabi ko dati kung ganyan ka makatitig sa akin, isipin kung gusto mo talaga ako. Tama. Gusto kita parang wala ng lunas. Itigil mo yan. Hindi ako tanga tulad ni Lu Xiao. Pagkatapos ng party, babalik ako. Pakiusap, huwag mong salita ng kalokohan sa harap ni Xiaoyu. Anong kalokohan? Pag-usapan ng best friend niya at ang lalaking gusto niya, gaano kakatindi sa kama? Kayong dalawa? Kayong dalawa? Master Lu, baka hindi mo naintindihan. Si Wanwan may minor issues sa lalamunan niya, kaya nahihirapan siyang magsalita. Pero mataras ang pandinig niya, hindi kailangan lumapit ko pa ng gusto. Ang ibig kong sabihin, huwag mong sising si Wanwan na pinatabuyan ka niya, hindi niya sinasadya. Siya ay medyo sensitibo sa physical contact sa estranghero. Masyadong mahangin dito. Pumasok na tayo sa loob mag-uusap. Sige, naparito ko para imbitahan kayong dalawa sa loob. Master Lu, sa hinaharap, kung gusto mong makipag-usap sa kanya, pwede mo akong tawagan.
Ito ay hindi komportable sa kanya. Kaya kong maging tulad sa inyong dalawa. Anong pag-uusapan natin? Malamang ayaw niyang malaman mo. Anong ibig mong sabihin? Wala na ito sa'yo. Master Lu. Wan, bakit ang cold niya? Hindi ba ako maganda? Sa bawat aspeto, magaling ka. Wan, the best ka talaga. Oo, tama. Hipag ka na niya, tama ba? Kay ganda na pangyayari, tulungan mo akong mapaibig siya. Sa wakas, nakabalik na ang lahat. Kuya, bagong girlfriend mo? Girlfriend? Hindi ba pwedeng pampalipas oras lang? Halika, sweetheart. Bibigyan kita ng halik. Ang likod? Sige kuya, hayaan mo ipakilala ko sila sa iyo. Si Master Lu Linfeng ang pinakamakapangyari sa pamilya Lu. At ito ang aking kaibigan, si Lin Wan. At ang aking fiancé. Ha? Siya ang babae sa bar? Siya ang babae sa bar? Babae sa bar? Uy, ito ang aking kaibigan. Huwag kang magsalita ng kalokohan. Nagsasabi lang ako ng totoo. Pagdating ko sa bar noon, kita ko itong piping babae. Tama yan. Doon ako nagtrabaho noon. Tingnan mo, inamin niya mismo. Brother, anong klaseng babae ang hinahanap mo? At napunta ka sa maruming piping babae na ito? Iyon ay normal na trabaho. Kumita ako ng pera sa malinis na paraan. Hindi tulad ng ipinapahiwatig mo. Napakadumi ng bibig mo. Tama, tumahimik ka. Kaibigan ko ito. Magtatrabaho ba ang isang taong mabuti sa ganoong lugar? Kaya pumunta ka doon para gumastos ng pera. Ginawa ka bang mabuting tao niyan? Master Lu, huwag mo siyang ipagtanggol dahil lang sa hipag mo siya. Tignan mo, nagsuot siya ng scarf ng isang lalaki. Walang nakakaalam kung kaninong galing ito. Akin yan! Weh, hindi ko alam at saka mainit sa loob, kaya bakit siya nagsusuot ng scarf? Baka merong ilang mga nakatagong marka sa kanyang katawan. At ayaw niya makita ng iba. Lu Xiao, tanggalin ang scarf. Hindi ba? Ito ang Gochu ang limitadong edisyon. Isang precious item. Balita ko sobrang mahal. Wan, binili mo ba ito? Imposible. Ang presyo na ito ay umabot sa 8 numero. Gantimpala itong mga puta, tama ba? Tumahimik ka. May nagbigay ba nito sa iyo? Wan, alam mo ba? Itong kwintas ang bagay na gusto kong bilhin ngunit hindi ko magawa. Kasi, binili na ito ni Lu Linfeng. Malamang ang kaibigan ni Wanwan ay nakakuha ng katulad. Nag-iisa lang sa bansa, hindi ako magkakamali. Kaya anong relasyon ng dalawa? Xiaoyu, makinig ka sa paliwanag ko. Ito ba ang shared woman ninyong dalawa? Kayong mayayaman ang hiling niya talaga maglaro. Dati pumunta ako sa bar para gumastos ng pera sa kanya. Ngunit tinanggihan niya ako. Kaya pala may sugar daddy na at may 2 daddy pa. Binili ko ito. Ikaw? Kayong dalawa? Si Lin Wan ay bahagi ng aming pamilya. Kapag nasa kaganapang katulad nito, ang kanyang imahe ay hindi dapat ipahiya ang pamilya namin. Ang aking pamangkin ay mahilig maglaro mula pagkabata. Bilang kanyang tiyuhin, tutulong sa kanya sa mga bagay na ito. May problema ba? Wag, kaya tinutulungan mo si Lu Xiao para paganda si Wanwan? Nagkakagalo ng ganito dahil sa akin. Wanwan, humihingi ako ng tawad sa iyo. Hindi. Ayos lang. Wanwan, tinatakot mo ako. Akala ko meron kayong relasyon. Wanwan, pasensya na. Ikaw din, dapat humikan ng tawad kay Wanwan. Bakit? Gusto niya lang makihalubilo sa mayayaman. Isang mahirap na gustong maging mayaman. Ang iyong pamilya, Lu, huwag kayong magpalinlang sa kanya. Siya ay walang iba kundi isang puta. Kuya, May nasabi ba akong mali? Hindi niya kailangan magsalita. Ngunit maaari niyang linlagin ng mga ito. Bigyan siya ng $11 milyong US. Anong ginagawa mo? Anong nangyayari? Hindi ba ang pamilya Lu at Yun ay nagpapalawak ng kanilang negosyo? Bakit sila nag-aaway? Nag-aaway ang lalaki dahil sa isang babae.
Sino ang babaeng yun? Bakit mo ko sinaktan? Nasira ang relo. Palitan mo ito. Hindi kailangan ng Pamilya Lin ng resources natin. Pamilya Lin, maraming tao ang gustong makipagtulungan sa akin. Pag-isipan ito, kung wala ang aking suporta, anong gagawin mo? Narito ang pera para sa gamot. Manghing, ang iyong kuya. Chay, Aisha, deserve niya ito. Sino nagsabi sa kanya ng mga salitang kalukuhan? Kahit anong mangyari, kasalanan pa rin ng tito ko sa iyong party. Huwag mo siyang pagsalita ng masama. Ang sobrang gwapo niya. Anong gagawin ko? Mas lalo akong mahulog sa kanya. Teka, saan mo gustong pumunta? Bakit sa halap na ihatid kita sa bahay, gusto mong bumaba sa gitna ng kalsada? Hindi ko masabi. Gusto kong pumunta sa bahay ng tito mo. Pwede? Maraming kaganapan ngayong gabi. Gusto kong lumabas para mamasyal. Oh, kahit madalas akong pabirong tawagin siyang Diyos ng kamatayan, ito ang unang beses na nakita ko siyang manakit ng tao. Natakot din ako. Hey, ito, para sa'yo. Ano ito? Ito yung birthday gift ko sa'yo. Huwag mong sabihin na kalimutan mo ang sarili mong kalawan. Salamat. Mula noong nakaproblema ang nanay ko, ito ang unang pagkakataon na may nakaalala sa aking karawan. At binigyan ako ng regalo. Birthday gift? Ito ay... Lulin Feng. Ang kwintas na ito, regalo mo rin ba? Kahit hindi. Gusto ko din maging masaya minsan sa birthday ko. Yung walang pakialam sa kahit ano. Iisipin ko inihanda mo ito para sa akin. Ang babaeng to, maging masaya ka sa pagbalik ng kaibigan mo, kaya nakalimutan ang sarili mong kaarawan. Wan, maganda bang gamit na ito? Oo, kunin mo din ito. Bagay sa'yo ang shirt na ito. Bibiling ko ito para sa'yo. Hindi ko kailangan. Tama ang kasabihan. Ang magagandang balahibo ay napakaganda sa ibon. Habang tayo dikas na maganda, ang magagandang damit ay nagpapaganda pa rin sa ating itsura. Pero marami ka nang nabili. Hindi gaano, hindi marami. Tulungan mo akong ibalot ito. Kailangan kong maganda ng mabuti para sa aking pursuit plan. Anong plano? Iyon ay upang ituloy ang plano para kay Lulin Feng. Sigurado ka ba? Dapat ba siya yun?
Siyempre, napagka-desisyonan ko na siya. Dati, clueless pa rin kung paano ko siya mahahanap para magkita kayong dalawa. Saka mo ako matutulungan sa hindi inaasahan. Naging ganito at siya si Lulin Feng. Wanwan, sa tingin mo tayo ay nakatadhana? Tama, siya ang nakakabatang tiyo na iyong kasintahan. Malamang naintindihan mo naman siya, diba? Sa tingin mo, may gusto siya sa akin? Hindi ko alam, hindi kami close. Totoo yan. Isang lalaking katulad niya mukhang mahirap lapitan. Malayo. Hindi ko talaga maisip kapag ubibig siya sa isang babae. Ano kaya siya? At gayon pa man, gusto mo pa rin siyang ituloy? Tama, darang hirap niyang lapitan. Gusto ko siyang makuha. Gusto kong malaman kapag mahal niya isang babae, ang itsura niya. Tama, Wanwan, huwag mo akong sisihin kung masyado ako nang sasalita. Feeling ko lang parang hindi mo masyadong gusto si Lu Xiao. Huwag mong sasabing naalala mo pa yung lalaking yun. 2 taon na. Lalaking ganyan, hindi dapat ipagkatiwala yung damdamin. Pero hindi ko kaya diktahan ng puso ko. Kung tutuusin, anong klase lalaki siya na hindi kayang makalimutan si Wanwan? Siya kaya ay mas marangal kaysa kay Lu Xiao? Siya si Lulin Feng. Hindi pwede, kailangan mong kalimutan siya. Malapit ka ni kasal kay Lu Xiao. Kailangan mong panghawakan ang kaligayahan mo. Natatakot ako hindi ko magawa. Tutulungan kita. Maghintay hanggang mo engage siya kay Lu Xiao at maaari kong ituloy kay Lulin Feng. Tapos tayong dalawa, maging magkapamilya. Magiging pamilya na ba kami ni Lulin Feng? Oo, ang aking pagkalimutin, nakalimutan kong hingin ulit ang phone number niya. Wanwan, mayroon kang contact niya sa WeChat, hindi ba? Susunod gagawin namin, tumuon sa paggawa ng mga proyekto sa timog ng lungsod. Ang proyekto na ito ang pinakamalagang sa aming kumpanya ngayong taon. Pasensya na. Ngayong gabi pumunta sa Simflower Shop. Gusto kong panoorin ang paglubog ng araw na kasama ka. Sumama ka sa akin. Lahat magpatuloy. Master Lu, saan ka pupunta? Pupunta sa Sunflower Shop. Ang sikat na check-in spot para sa mag-asawa, tama ba? Anong pinagsasabi mo? Talaga? Ano ang lugar na yung binanggit? Isang sikat na check-in spot para sa mag-asawa. Oh, ganun ba? Punta muna tayo sa shopping mall. Oo. Masyado bang flash yung kurbata ko? Hindi, napakagwapo mo. Gwapo ha. Master Lu, nakapunta na tayo dito sa loob ng 2 oras. Malubog na ang araw. Bakit hindi mo sinabi kanina? Master Lu, bakit biglang nakipagkita ka sa kanya doon? Mas mabuting hindi ka magtanong ng hindi kinakailangang katanungan. Nakahanap na ba si Master Lu ng tunay na pag-ibig? Kumusta naman si Mr. Slim One? Bakit ka pa nakatayo dito? Bakit hindi pa siya dumarating? Kanina ko pa hinihintay to the point na natutunan na yung makeup ko. Ang galing talaga ni Wanwan. Hindi lang niya ako tinutulungan mag-ayos ng date. Sigurado ako kaya kung manalo kay Lulin Feng. Bakit mo ako pinapunta dito? Nandyan ka? Nasaan si Lin One? Ako ito. Ginagamit kong phone ni Wanwan para i-text ka. Alam niya ba ang tungkol dito? Siyempre, ginagawa niya. Tiba pa yung inabas sa akin ng phone niya. Malapit na tayo. Paalam. Hindi ka man nanatili para panoorin ang araw kasama ko, di ba? Sayang ang oras ko. Bakit may tinatawag na isang pag-aaksaya ng oras? Ikaw, hindi mo ba alam ng gusto kita? Master Lu, actually, simula nung una kitang makilala, nagustuhan kita. May sasabihin ka pa? Ganyan ka lang mag-react, ha? Hindi ako interesado sa'yo. Paalam. Ikaw na ba umiibig na sa isang tao?
Hindi ako naniniwala. Ikaw ay walang puso gaya ng sinasabi ng mga tao. Desidido kung tinanggihan ako. Siguradong may tao sa puso mo. Wala itong kinalaman sa'yo. Duwag ka talaga. Ano bang sinasabi mo? I mean, duwag ka. Takot ka aminin mo yung nararamdaman. Tsak nakakaawa ang babaeng gusto mo. At wala kang lakas ng loob na tanggapin ang pagmahal ng iba. Miss Yoon, masyado kang walang muwang. Para sa mga taong katulad natin, ang pag-ibig ay isang card lamang sa negotiating table. Gustuhin mo ano hindi, mahal mo man o hindi mahalaga. Sige, wag mo akong kausapin tungkol sa mga bagay na ito. Umakit kasi sa mataas na posisyon sa libo-libo. Ngunit natatakot pa rin ang pag-ibig ay magiging isang kahinaan. Sa madaling salita, hindi ka rin naniniwala sa sarili mo. Ikaw at si Wanwan, magkasalawat talaga. Ang isang tayo masyadong natatakot mag-isip. At ang ibang tayo masyadong maraming iniisip. Linwan? Yung babaeng tanga ay lubos na nagmamahal sa isang hamak sa loob ng 2 taon. Isang hamak? 2 taon? Holy shit, hindi ko sinasadya na dalas ako. Salamat. Oh shoot, this time ginala ko na lahat. Nakaka-apekto pa ito kay Wanwan. Sana hindi siya matanga sa engagement. Holy shit. Ito ang telepono ni Lulin Feng. Oh Lord, patawarin mo ako. Curious talaga akong malaman kung sinong babaeng dahilan para tanggihan ako ni Lulin Feng. Ang numero ng telepono ay may napakataas na dalas na nakikipag-ugnayan. Lumipat upang manirahan sa akin. Siya ito. Nagtataka ako kung naging magtagumpay ang pag-amin ni Xiaoyu. Si Xiaoyu ay nagmumukod tangi at maaaring tanggapin ito ni Lulin Feng. Napakasama kong kaibigan. Binati ko na naman siya pero ngayon parang talo ako. Halika sa flower shop scene. Gusto kong panoorin ang paglubog ng araw kasama ka. Lulin Feng. Kahit na hindi ko alam kung bakit siya nagpapa-appoint, hayaan mong gamitin ko ang pagkakalinlan ng lihiyo na manligaw ni Lulin Feng para linlangin ako at ang iba kahit minsan. Dumating na siya, ang lihiyo na manligaw ni Lulin Feng. Ikaw ba yan? Ngayon nasan si Linwan? Tawagan ko siya para magtanong. Nakalimutan ko yung phone ko. Bumalik ka dun. Sige! Wanwan? Bakit pa? Ako, Huwag kang mag-abala pang tumingin. Ako lang mag-isa dito. Anong nangyayari? Wanwan, alam mo ba? Sabi nila ang mga couple na nanonood ng sunset dito, mananatiling magkasama habang buhay. Kaya ginamit ko ang iyong telepono para makipag-appointment kay Lulin Feng. Nandito siya ngayon. Pero tinanggihan niya rin ako. Hinala ko may tao sa puso niya. Pero hindi ko tanggap. So, kinuha ko yung phone niya at nakita ang numero. Akala ko nang dumating yung babae. Kinakailangan kong bigyan siya ng magandang palo. Pero hindi ko inaasahan. Yung babae. Ang magiging ikaw. Matalik kong kaibigan. Pasensya. Pakinggan mo ang paliwanag ko. Sabihin mo sa akin, ang lalaking mahal na mahal mo sa nakalipas ng 2 taon, si Lulin Feng, diba? Ilang taon na tayong magkaibigan. Hindi mo ito dapat itago sa akin. Oo. Ay nako. Patawarin mo ko. Patawarin mo ko. Hindi ko sinasadyang lukuhin ka. At hindi ko akala na masasaktan kita. Xiaoyu, pagalitan mo ako. Batukan mo ako kung gusto mo. Hindi ko alam ang kahihiyan. Pinagbumutad ako ng nala sa tukso. Sabihin mo sa akin kung anong magagawa ko para makabawi sa iyo. Kahit ano? Tama? Seryoso kahit ano? Pwede ba maging matapang ka?
Magakas ka ng lupa at ituloy si Luling Feng. Kalimutan mo ang kahihingan, malas, at lahat ng kalokohan. Wanwan, pwede mong mahalin kung sino ang gusto mo. Wanwan, aking kaibigan, marami kang naranasan sa nakalipas ng 2 taon. Wala akong alam at nagdulot ng gulo para sa'yo. Ako dati, nag-alala na ang kamahal mo ay isang hamak. Sobra akong nakalala tungkol doon. Sa kabutihang palad, ito ay si Luling Feng. Hindi ka naman galit sa akin, di ba? Galit sa'yo? Bakit ako magagalit sa'yo? Maraming lalaki dyan, pero ang best friend ko, isa lang, at ikaw yun. Gayon pa man, mas mahal mo siya kaysa sa akin. Hindi. Engage na ako sa pamangkin niya. Saka huwag kang makikipag-engage. Alam ko, si Lin at ang kanyang ina, tinatakot ka naman, di ba? Huwag kang mag-alala. Babantayan ko silang dalawa. Salamat, Xiaoyu. Pero hindi ako qualified na mahalin siya. Ako ay isang pipe. Halika na. Ano itungkol sa pagiging pipe? Huwag magsabi ng mga bagay na hindi mapalad. Napansin ko na si Luling Feng ay labis na nagmamalasakit sa iyo. Wanwan, maging matapang ka. Miss Yun, ang aking telepono. Masyado kang matapang ngayon na. Nangangas na gumawa ng appointment dahil ba sa pagtrato ko sa'yo ng maayos, naging masyadong mabait sa'yo. Sinabi mo sa akin ang bastos. Sino ang nakasama mo sa nakalipas na 2 taon na yun? Anong iyong intensyon? Luling Feng, sa araw na iyon, bakit mo sinasaktan si Yun Haoyang? Hulaan mo, babe. Dahil ba sa akin? Ito ang sagot ko. Hintayin mo ako sa gabi para sa hapunan. Si Lu siyang makipag-appointment sa akin para sa hapunan. Iwan mo na naman ako. Mahal, huwag kang malungkot. Gusto kong linawan ang lahat ngayon. Hindi na ako makikipag-ugnayan kay Lu Xiao. Buti naman. Naaalala mo ba ang lugar na ito? Dito tayo nagkaroon ng unang date. Lu Xiao, ngayong dumating ako, may sasabihin ako sa'yo na isang bagay. Inakansila mo na ba ang ating pakikipag-ugnayan? Paano mo nalaman? Alam ko rin na ikaw at ang aking nakakabatang tiyuhin. Wala kayo sa normal na relasyon. Matagal na kayo nagkasama, di ba? Nasabi ko na dati, hindi marunong magsinungaling ang mga mata mo. Nakita kong pagtutol mo sa akin. Siyempre nakita ko rin ang infatuation mo sa kanya. Kaya dati ikaw? Nasabi ko na, magaling ako magpanggap na tanga. Gusto ko pa talagang makipag-engage sa'yo. Bakit? Malinaw, alam mo mahal ko si Luling Feng, tama ba? Alam mo ba kung paano namatay ang mga magulang ko? 10 taon na nakalipas, nagbakasyon sa tabing dagat ang aking mga magulang. Ang tito ko, si Luling Feng ang kumuha sa kanila. Maaari mo bang hulaan ang resulta? Hindi pa man tumulak ang barko, bigla ito nagliyab na hindi mapaliwanag. Ang resulta ay siya lang ang nakaligtas at bumalik. Pinaghihilaan mo bang pagkamatay na yung mga magulang? May kaugnayan kay Luling Feng? Tahimik na nagbubulungan ng lahat ng ganon.
Anyway, pagkamatay ng tatay ko, ang aking lolo ay nagretiro at ang Lu Group ay naging kanyang nag-iisa. Paano kaya yun? Dapat may hindi pagkakaunawaan. Huwag mong ipagkaila ito ng mabilis. Tulungan kitang maaalala, 10 taon na nakalipas, isang pribadong tourship na sunog. May naaalala ka ba? Gumising ka! Gumising ka! Gumising ka dali! Ginanglin, nakalanghap ka ng malaking usok, apektuhan ang vocal cords mo. Natatakot ako na baka hindi ka makapagsalita mamaya. Gayun din, noong nangyaring aksidente, ang iyong ina ay isang tauhan sa kusina sa likod ng entablado. Kahit na nakaligtas siya, mabagal siyang niligtas, kaya hindi sigurado kung kailan siya magigising. At ang taong isinakripisyo mo ng iyong vocal cords para iligtas ay ang aking nakakabatang tiyuhin, si Lulin Feng.